May nangyari na naman pagbangga at pambabangga mga tol sa bangka ng ating mga mangingisdaang Pilipino, no, mga tol, at tumaob, lumubog ang kanilang bangka. Yan, no, bangka ng mangingisdang Pinoy binangga ng Chinese vessel. Naku po, mula kay Danilo Garcia. December 8, 2023 mga tol, bagong-bagong balita pa lang to. May video to dito sa UNTV. Panoorin muna natin yung video mga tol, no. Andy, ano na ang plano nitong may-ari ng bangka na lumubog sa may Occidental Mindoro? Magandang tanghali, Ella. Ayon niya sa naging panayam natin sa may-ari ng bangka, nais nitong maghain ng marine protest sa foreign vessel na bumangga sa kanilang bangkang pangisda. Ito ang naging hinaing ng may-ari ng bangkang lumubog sa Occidental Mindoro nitong Martes. Aniya, nais nilang panagutin ang barko na may pananagutang kung bakit lumubog ang kanilang bangka at nalagay sa panganib ang buhay ng kanilang mga tauhan. Ito lamang din nila ang kanilang pinagkukulan ng kabuhayan maging ng kanilang mga kasamang mangingisda. Trauma rin umano ang nangyari sa kanilang mga tauhan dahil ito ang unang pagkakataon na nakaranas sila na banggain ng foreign vessel sa lugar. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon sa nangyari nitong Martes sa Occidental Mindoro. 5 mga mangingisda ang sakay ng lumubog na bangka na agad na na-rescue na makalapit na bangka na rumisponde sa lugar. At ng TCG. Kwento ng mga mangingisda na binangga umano sila ng barkong may pangalang MV Tai Hang 8. Hindi rin umano huminto ang foreign vessel at patuloy ito sa paglalayag. Ela, nakatakdang magbiyahe ang may-ari ng bangka sa Mindoro bukas ng madaling araw mula dito sa Palawan para nga maghain ng marine protest at mapanagot ang bumangga sa kanilang bangka. Dapat lang. Yan mo ng update. Balik sa'yo, Ela. So dapat lang Maraming talaga, salamat, no? Andy Pagayona. So dapat lang talaga mapanagot mga tol yung may-ari ng barkong yun kasi lalo ng Chinese vessels mga tol, no. Basahin natin yung report mga tol. Yan, Manila, Philippines. Nasagip ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, PCG, ang 5 Pilipinong mangingisda matapos banggain ng bulk courier vessel na MV Taihang 8 ang sinasakyang nakahintong bangka sa FBCA Ruel J sa karagatan malapit sa Paluan, Occidental Mindoro nitong Martes ng hapon. Nabatid na sakay ng FBCA Ruel J ang mga mangingisda nang banggain ng isang bulk carrier vessels na may flag ng China mga tol. 'Di ba yung mga malalaking barkong yan mga tol? 'Di ba? Imposibleng hindi nila makita. Imposibleng hindi sila magbigay ng warning at etong mga maliliit na bangkang yan, imposibleng lalong hindi rin nila makita yung mga malalaking barkong yan at hindi nila haharangan yun. Kalokohan namang harangin nila yon. Alam naman nila kung ano magiging sasapitin nila pag hinarang nila yon mga tol, no? Pero hindi sila hinintuan at ang matindi nun, China pa ang bumangga sa kanila mga tol. Di mo alam kung talagang nananadya ba itong mga Chinese vessels mga tol, no? Parang nilalaglag din nila yung kanilang bansa no? Kasi sa mga ginagawa nila mga tol, lalong-lalo na kapag nakakaaksidente sila ng mga maliliit na bangka ng Pilipinas dahil yun lang naman talaga ang meron tayo mga tol. 'Di ba? Unlike sa kanila yung mga militia vessels nila, yung mga China fishing vessels nila medyo malalaki. Sa atin talagang mga bangka lang talaga at yun ang mga pangkaraniwang hanap buhay lang ng ating mga mangingisdang Pilipino. Pero yun nga, sa kasamaang palad, eto nangyayari no. Mga dayuhang bangka, mga dayuhang barko na dumadaan dito sa ating EEZ ang pumeperwisyo pa dito sa ating mga mangingisda mga tol. Parang naghahamon sila talaga no. Natapos pag pinalagan sila, alam nyo naman 'di ba mga tol, kahit sila may kasalanan, ginagawa nila binabaliktad nila yung kwento para lumalabas ang may kasalanan is Pilipinas. So eto, provoke sila ng provoke dito sa atin sa Pilipinas mga tol. Para kapag talagang inano sila, pinitik sila ng ating mga Army o Navy o PCG, pwede na silang magsimula, no? Sabihin nila, ginalaw kami ng Pilipinas kailangan naming gumante, 'di ba? So ang ginagawa, alam niyo yung parang nambubuli talaga sila na babanggain ka, babanggain ka, babanggain ka, lahat na lang ng gagawin sa'yo, papatiring ka, paparinggan ka, talagang pinoprovoke ka, pinapainit ulo mo, tapos pag sinapak mo, ikaw may kasalanan, ikaw nang unang manapak 'di ba? Gano'n ang estilo nila mga tol 'di ba?
So ito dapat talaga 'to aksiyunan ng PCG, imbestigahan, 'di ba? At papanagutin talaga. Hindi puwede yung gano'n-gano'n lang, 'no? So sabi rito, agad na umaksyon ng Coast Guard Station, CGS, Occidental Mindoro na makatanggap ng impormasyong hinggil sa insidente nitong Disyembre sa at nakipag-ugnayan sa may-ari ng bangka sa Puerto Princesa City, Palawan. Ano, isinagawa ang rescue operation malapit sa Pandan Island sa Blayan kung saan hinila ito ng mga fishing bangka Joker, Joker pa. Fishing bangka Precious Heart at fishing bangka Jashin, yon Jashin. No, so ito yung mga humatak ng bangka, no. Ayon sa mga survivor, nasa payaw ang kanilang bangka ng banggain ng MV Tai ng Hang 8 at iniwang inaanod habang ang dayuhang sasakyang pandagat ay nagpatuloy lang sa paglalayag na tila walang nangyari, 'no? So, alam naman natin mga tol, yung mga malalaking barko, ano yan, kargado yan ng mga ano nila, mga devices nila. Meron yang mga radar, 'di ba? Meron yang mga lookout para alam nila kung tatama ba sila kasi nagagawa nga nilang pumarada ng maayos sa mga pantalan, eh, 'di ba? So may mga radar 'yan, may mga tawag dito, may mga devices 'yan para maiwasan nila yung collision kasi meron ding batas sa dagat, eh, 'di ba? May mga maritime law 'yan na kailangan maging maingat ka, lalo-lalo na malaki ka, 'di ba? Para maiwasan mong makaperwisyo ng ibang mga gumagamit din naman ng karagatan. Kasi hindi naman sa iisang bansa o sa iisang tao lang ang karagatan, eh, 'di ba? Kailangan ano ka, kailangan maging aware ka o kailangan maging responsable ka sa paligid mo. Kasi puwede kang makaperwisyo, ikaw malaking barko ka, eh, 'di ba? Mas malaki ang babangga sa'yo bago ka lumubog o kaya dahil sa kapabayaan mo kaya ka lulubog. Pero para doon sa mga maliliit na nasa paligid mo, dapat 'yan maingat ka. Ang problema, kasabay ng tensyon na nangyayari sa West Philippine Sea mga tol at kasabay ng nangyayaring tensyon Pilipinas sa China, China pa ang vessels na bumangga mga tol dito sa ating mga mangingisda. Yan ang dahilan na paglubog. Buti na lang walang nasawi mga tol, yan ang good thing doon. Walang nasawi. Pero tama yung ginawa ng mga mangingisda, abulin talaga nila yan. Papanagutin nila yung barkong bumangga sa kanila mga tol. Hindi nila dapat palagpasin yun, di porket ano lang sila, mga mangingisda lang sila, di ba? So sabi, kabilang sa mga survivors sina June Ray Sardan, Ryan J. Daus, Brian Pangatungam, Christian Arizala at Joshua Barbas na pawang nakauwi na sa kani-kanilang pamilya. Good thing. Nakauwi sila sa kani-kanilang pamilya at mahal sila ng ating Panginoon at di sila napahamak. Hindi pa naman matukoy ng PCG kung anong nationality ang mga sakay ng MV Taihang 8. Nangako naman ang munisipalidad ng Sablayan, hindi pa daw matukoy ng PCG kung anong nationality ang mga sakay ng MV Taihang 8. Pero may flag ng China. So posible bang mga Amerikano sakay nun? O kaya posible bang mga Pilipino rin ang sakay nun? O posible bang mga Singaporean ang sakay nun? Pero may flag ng China. Nangako naman ng munisipalidad ng Sablayan at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Sablayan ng karagdagang tulong upang suportahan ang mga survivors. Pinayuhan naman ng PCG ang fishing bangka na maghain ng maritime protest. Tiniyak din ng PCG na ang insidente ay may paparating sa MV Taihang 8 Flag State of Port State Control Office sa pagsunod sa mga maritime incident procedures. Tama naman talaga mga tol. Now, sa mga ganitong pangyayari, makikita mo talaga na kawawa no, yung ating mga mangingisdang Pinoy. Dahil maliliit lang naman yung mga bangkan dala-dala nito, kadalasan napapalayas pa sila ng mga agresibong mga incheck no, na naghahari-harian dito sa West Philippine Sea. At kawawa pag nagkataon, napag-initan sila ng mga iilan talagang salbahing mga tao, mga tol. Eto, ganito ang mangyayari sa kanila. Yang bangka nila mga tol, hindi rin biro ang halaga niyan para sa kanila. Lalo na ginagamit nila yan sa kanilang paghahanap buhay, di ba? Kawawa din naman kasi yung mga pamilya nila, maapektuhan kasi unang-una maapektuhan yung kanilang pangingisda na pangunahing pinagkukunan nila ng kanilang kabuhayan, di ba? So kailangan talaga to matulungan din ng gobyerno. No, maswerte na lang talaga sila at walang nasawi mga kapatid doon sa nangyaring insidente. Thank you Lord pa rin no sa ganitong pangyayari. Pero dapat talaga mapanagot yung mga may sala o yung mga sangkot
sa insidenteng naganap, no? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video at sa balitang tinampok natin mga tol? Pwede ka mag-comment sa ibaba. Yan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.